Hey, what's up? Happy 12:20 in the midnight, guys. Yun, gagawa na naman tayo ng bagong content for today's video sa ating YouTube channel. And hindi na tayo mag-i-intro kasi waste of time din yung intro natin. Diretso na tayo sa content natin. And before that, medyo bad trip nga lang ako ngayon, guys, kasi pang third day ng ano namin ng 3v3. Second day yata ng 3v3 namin dito sa server. Hindi pa ako nakapag 3v3. Nakapaglaro ako 2 times lang. 3v2. Ayun, hindi ako maabot kasi na-traffic kami kanina. Hindi naman ako makapag-online sa cellphone dahil hindi kaya ng data. Sobrang lag. Naabutan ko 2 games na lang. At least nanalo pa ako sa 2 games. Ayan, bumagsak ako sa leaderboard namin. Naging top 19 ako sa leaderboard namin, tapos naging top 9 ako. Sana bronze na ako ngayon, guys, na bronze 4 na yata ako ngayon or 5, ganun. Pero well, anyway, bawi na lang tayo. Kaya naman natin mag-win streak ulit. And for today's video, ang magiging topic natin, actually pala idadagdag ko na rin, ang 3v3 pala, nagiging balance siya kapag solo ka. Ang disadvantage nga lang, let's say for example 200 plus ka, ang makakalaban mo rin is 200 plus lang din if solo ka na mag-QE sa 3v3. Ang disadvantage nga lang, if meron kang naging kakamping AFK, wala namang report button doon, diba? So yun lang yung naging problem. Like yesterday, kahapon, nag 3v3 ako, nag win strike ako ng 4-0. Tapos yung pang last, nagkaroon ako ng isang AFK, nakakampi lang niya. Yun, nasayang yung isang pang 5th win strike sana namin yun. Wala tuloy akong nakuha, guys. Nakuha ko, ito lang, ang pangit pa ng stats. Ito nakuha ko, tas ito. Win streak sana, 5-0 sana. Pero okay lang, bawi na lang tayo sa susunod na. Ang i-content natin ngayon is sa pag-stock syempre, and the best farming site kapag level 200 plus ka na. Okay? So bigyan ko kayo ng tip, best farming site kapag level 200 plus ka na, and saan mabilis magpa-level kapag 200 plus ka na. Okay. Actually, unahin na natin yung magpa-level. Every day, 11:30 PM, di ba nag-i-start na yung minion wave na additional 30%. Okay, for F2Ps, makinig kayong mabuti. Every 11:30 PM ng gabi, nagkakaroon ng minion wave na 30%. Kahit hindi kayo magpunta dun sa minions na yon, dadagdag at dadagdag yan dito sa percentage XP bonus nyo. Dadagdag yan dyan, no? Magiging 80% talaga yan. Magkakaroon talaga ng 30% yan. Pag F2P kasi, di ba, 15% plus 30% magiging 45%. So yun, pwede ka na mag-AFK kung saan mo gusto, or much better, mag-boss hunt ka. Di ba, pag may available na boss. Or, pag-AFK ka sa mga minion waves. Halimbawa, kung gusto mo rin mag-ipon ng mga bound na mook coin, yan, kung gusto mo mag-ipon ng bound na mook coin, pwede, no? So yun, maganda rin yung bigay ng XP sa minion wave kapag meron kang additional na 30% dito sa XP bonus mo. So mabilis ka makakapagpa-level up. So ngayon, ginawa natin yung DS kasi sayang naman yung susi ko kasi hindi ko nagagamit. Ang di ko lang talaga nagagawa is yung tawag dito, blood castle. Yun lang talaga yung hindi ko nagagawa. Ayan, mamamatay na tayo. Palit tayo ng guardian. Hindi tayo mamatay. Sorry guys, naglag kanina. Pawala-wala yung wifi kasi nag-uulan nila. Okay, nasa na tayo? So yun, sa pagpapa-level up, minion wave o kaya boss hunt. Kasi syempre, bukod sa malaki, kagaya nito, 97%. Sure ball, pag napatay ko to, level 250 na ako. Pwede na akong pumasok dun sa Kanturo Relics. Okay. And then, the best na farm site kapag level 200 plus ka na is dito sa mga golden boss ng sa mga golden mobs nitong Kanturo. Either 1, Kanturo 1, or Kanturo 2. But take note, kagaya na sinabi ko, once na nag 200 ka na, medyo masakit na yung mobs dito, especially F2P ka. So kailangan mo munang tumambay sa AIDA. 'Di ba? AIDA muna before bago ka makapasok dito sa Kanturo Ruins. Kailangan mo munang AIDA ba? Tama ba? AIDA.
Or Icarus pala, Icarus. Kailangan mo muna tumabay sa Icarus. Mag-extend ka muna ng at least 10 levels. Magdagdag ka muna ng stats mo, at least 10 levels. O kaya kumpletuhin mo yung ano mo, T5 mo. Kasi usually pag F2P, pag level 1, ganon, 180 to 200, naka T5 ka nun. So kumpletuhin mo muna yung T5 set mo. Yung max HP, max reduction, max reflection, and then yung ano pa ba yung pang last? Depth success rate para meron kang evasion, no? Napaka-importante na 50% na depth success rate kasi evasion yun, guys. Iba lang yung pangalan dito. Yun yung evasion. Di ba napansin nyo may nagmi-miss na tira ng boss? So pag 50% ka, malaki yung chance na merong tira yung boss na hindi tumama sa'yo. Pero take note, syempre, mas higher yung level, mas mataas yung ano yan, accuracy ng mga yan. Or yung excellent. Ito yung tinatawag na accuracy, guys. Excellent damage rate. Syempre, mas higher yung boss, mas mataas yung accuracy niyan. Ito, tingnan natin kung magli-level tayo. 98.7. Taran! Ayan, nag-level up tayo, di ba? 2% yung bigay na XP, guys. So, malaki-laki, di ba? Yan, boss hat, yan, the best. Boss hat or AFK sa mga minion waves kapag meron ka multiplier. And then, the best farm site kapag level 200 ka na is dito sa mga golden. Bakit ko nasabing dito sa mga golden, boss? Ito yun, guys. Pakita ko sa inyo. Nakita nyo yung armlet sa guild nyo? Ito yung armlet. Diba ang nakalagay dito sa resource is source boss drops. Diba? Boss drops. Yan. Nakukuha yan dito sa Kanturo. Actually, Icarus parang meron yata akong nakuha doon. Pero, suntok sa buwan. Sobrang suntok sa buwan. Dito talaga sa Kanturo ang ang armlet na mabilis. Armlet na mabilis sa red boss or sa golden boss. Dito masarap magano. Pero kahit sa golden boss lang, if mag-AFK ka lang, pwede guys. Yan. Kita nyo naman yung armlet ko, diba? Yan o. Enhance ng armlet ko is 27. Wala akong ibang ginawa. Diba napansin nyo naman, unang content ko pa lang. AFK na ako sa mga golden boss. Yun. Yun ko nakuha yung armlet na yan. Nakaipon. Yan. Meron na naman akong 3, diba? Yan. May 3 na naman ako. And sa nagtanong, hindi ko ma-mention hindi ko na open yung ano ko eh. Basta may nagtanong kanina. Si TFG yata yan, nagtanong kung paano ko daw na perfect yung weapon ko na T6. Yan, paano ko daw na perfect yung ano ko na. Ito, yung stock nito. Actually, yung secondary ko hindi perfect. Kasi minalas tayo dun sa yung EDR hindi natin nakuha. So, hindi tayo gumamit ng bato kung baka sakali tayo. Yun yung hint, no, bato. Yun, bato. Pero if ever na halimbawa, actually hindi ko ginamitan ng bato yan. Makikita mo yan dito sa Diamond Store. Lock gem. Yan Pwede mong, kung mapera ka, pwede mong bilhin yan. Yan, yung lock gem. Para hindi mawala. Halimbawa, yung EDR mo, ASP, ay mo mawala. Pwede mo i-lock yun. Para hindi sila mapalitan dalawa. Okay? Pero ang ginawa ko dito, wala akong ginamit na gem dyan. Ang ginawa ko dyan, syempre, ang binili ko yung stuff ko na meron ng ESPD din attack plus 2%. Ayan lang yata yun. Basta panoorin nyo yung last content ko. Makikita nyo, dalawa lang yung affix nito ng weapon ko. Dalawa lang yung affix nyan. Makikita nyo. And then, syempre, naglibot-libot tayo sa TH. Tumingin-tingin tayo ng mga weapons. Diba? Tumingin-tingin tayo ng mga weapons. Tapos naganap tayo ng kulang remaining. Ito, doon nakita ko na yung may nagbenta ng EDR. Actually, timingan lang to guys. Timingan lang. And sa paglalak ng stock, swertihan lang guys. Swertihan lang din. Kapag medyo buenas-buenas ka sa random. Halimbawa, EDR, tapos may kasamang MP. Diba? Diba? Kumbaga, 50-50 guys. Pwede mo makuha yung MP, pwede mo makuha yung EDR. Pero samahan mo ng dasal. Samahan mo ng dasal. Baka magaya dito sa nangyari sa shield ko. Pero all goods pa rin kasi nandiyan pa rin yung ASPD. And sa wings naman guys, naka second gen wing na ako. Medyo mabilis no kasi pang ilang araw ko ba to? Ilang days ako hindi nag-content. 3 days kasi 4 days yung sa YouTube. So 3 days ako hindi nakapag-content. So day 3. Plus 3, 9 plus 3, 12. So day 12 ko ngayon guys, day 12. Day 12 na naka second gen wing, na naka penetration, defense ignore rate. Yung pangalawang affix, medyo inalat-alat tayo dyan. So kailangan natin gumawa ulit ng bagong wing.
Pero depende kasi um, sooner or later magto 2.5 din tayo. So gagamitin na natin to as permanent, no? Yan, permanent wing na yung gagamitin na. And then ayun lang, yun lang yung ma-add ko sa sa pag-i-stack ng weapon. And para sa mga newbie, ano yung overlap, kung itatanong niyo yung overlap, ganito lang yun guys, 'di ba? Pag nag-forge kayo, tapos pindutin niyo yung gear stack. Halimbawa ito, kailangan same na ganitong weapon din yung i-overlap nyo. And then sa excellent stats, kailangan walang kapareho dito. Halimbawa, meron ng attack speed, tsaka meron ng EDR yung weapon mo. Yung EDR, yan yung excellent damage rate. Tapos, wala pa yung attack, tsaka yung attack 2%. Maghanap kayo ng weapon na parehong-pareho nitong excellent Anubis Dragon Soul Staff. Ganyan din yung hahanapin nyo na wala sa excellent stats. Sabay stack mo siya, syempre pipindutin mo yung weapon na yon. And then kung ano yung weapon na nandito, nakagaya nitong nandito, pupunta yan dito sa stack effect. Dito sa stack effect, makikita mo na madadagdag siya dito. Tapos i-stack mo na siya. Tapos magsasuccess na yun automatically. Walang failed yun guys, okay? Basta different stats lang pag nakita, okay? So ganun lang kadali guys, no? And dito na pag nag-level 200 kayo, dito nyo na medyo may experience yung kailangan nyo ng teamwork dito. Kasi mahirap ang quest ng level 200. Medyo matagal ang quest ng level 200. So kailangan nyo ng teamwork dito guys, okay? So yun lang guys. I hope na marami kayong natututunan sa mga pinopost kong video. Actually pangalawang content ko pa lang to. Kasi alam niyo naman, kagaya ngayon kakauwi ko lang, hindi ako nakapag 3v3. Sana masubaybayan niyo lagi yung channel ko para marami kayong matutunan as free to play, okay? And of course, sa mga bagong viewers natin, medyo dumadami yung viewers natin. Sana naman mag-subscribe kayo sa channel ko, mag-like, and then i-hit nyo na din yung notification bell para of course lagi kayong updated sa mga bagong video. Alright? Thank you guys and good night.